May tao ba sa buhay mo na matagal nang wala or biglang umalis pero hanggang ngayon nasa isip mo pa rin? May pangarap ka bang matagal nang hindi natupad pero umaasa ka pa rin mangyayari? May decisions ka bang paulit-ulit na binabalikan at iniisip kung sana iba ang ginawa mo? Minsan, kahit alam naman nating tapos na at wala nang mababago, parang may part sa sarili natin na ayaw bumitaw. Bakit nga ba napakahirap mag-let go? Halimbawa, may pagkakataong paulit-ulit mong binabalikan ng isang dating relationship dahil iniisip mo pa rin kung ano sana ang nangyari kung nagkaroon ng ibang ending. O kaya naman, may pangarap kang matagal mo nang hinahabol pero kahit ilang taon mong paghirapan, hindi na talaga pwedeng mangyari. At kahit alam mong panahon nang mag-move forward, di mo kayang tanggapin. Kapag naririnig natin ang salitang letting go, maaaring maisip natin ang paglimot. Parang kailangan mong kalimutan ng tao, kalimutan ang nangyari, kalimutan ang naramdaman mo. Pero, ayon sa mga pag-aaral sa psychology, hindi yon ang ibig sabihin ng letting go. Letting go is not about forgetting. Sa mas malalim na pananaw, ang letting go ay ang pagbitaw sa isang emotional grip na meron ng isang tao, karanasan, pangarap o sitwasyon sa atin. Letting go does not allow you to forget. Maaari mo pa ring pahalagahan ng mga bagay. Letting go allows you to carry the lessons you learned mula sa mga bagay na may emotional grip sa'yo. Pero hindi na nito kontrolado ang isip at emosyon mo. Sa katunayan, may mga memories na pwedeng manatili sa atin habang buhay. Pero ang tanong ay kung paano natin sila naaalala. Dito naman papasok ang isang bagay na napag-usapan na natin sa mga nakaraang episodes, ang rumination. Ito yung paulit-ulit na pagbalik ng isip natin sa mga nangyari. Kapag nagro-ruminate tayo, parang sinusubukan nating baguhin ang nakaraan sa isip natin. Ang problema, habang mas inuulit natin ang mga kaisipang ito, mas lalo silang nagiging familiar. At habang mas nagiging familiar sila, mas madali silang bumalik. Parang nagkakaroon na ng cycle. May maalala tayo, tapos susundan ito ng rumination, hanggang sa mapunta na sa negative thinking, na pwede pang umabot sa self-criticisms. At dahil sa rumination, mas lumalakas ang emotional connection sa memory natin. Kapag mas malakas ang emotion, mas mahirap itong bitawan. Kung alam naman nating makabubuti sa atin ang mag-let go, bakit napakahirap pa rin gawin? Isa sa mga dahilan ay attachment. Kapag mahalaga sa atin ang isang tao, pangarap, or situation, natural lang na kumapit tayo dito dahil meron tayong emotional bond sa mga ito. Isa pang dahilan ay certainty. Kahit masakit ang isang sitwasyon, pero familiar naman, pipiliin pa rin natin ito. Dahil mas comfortable ang familiar pain kesa sa hindi tiyak na future. May mga pagkakataon ding nahihirapan tayong mag-let go dahil sa oras, effort, at emotion na na-invest na natin sa isang bagay. Kumbaga, nasasayangan tayo at nanghihinayang kaya mas pinipili nating panghawakan na lang sila. At minsan, ang pinakadahilan kung bakit nahihirapan tayong mag-let go is the blinded hope we have dahil we are yearning for a better outcome. Kapag pinag-uusapan naman ng letting go sa Filipino context, may salitang magandang pagnilayan or reflect upon. Yun ang pagpapalaya. Sa ilang pag-aaral tungkol sa karanasan ng mga Filipino, ang pagpapalaya ay hindi simpleng pagsuko. Mas malapit ito sa meaning ng pagtanggap, sa pagpayag na may mga bagay na hindi natin kontrolado, at sa pagpiling wag nang maging bihag ng mga ito. Mapapansin din natin na maraming Filipino
ang inuugnay ang letting go sa pananampalataya at spirituality. Kapag may hindi na kayang kontrolin, madalas nating marinig na ipinapaubaya ko na, bahala na, ipagdarasal ko na lang. Kahit iba-iba ang paniniwala ng bawat tao, makikita natin na para sa maraming Filipino, ang letting go ay isang emotional at spiritual process. At baka ito rin ang dahilan kung bakit napakahirap nitong gawin. Dahil kadalasan, may part sa atin na kailangan ng magbago at hindi natin kaya pang tanggapin iyon. Pero bakit nga ba kailangan pa nating matutong mag-let go? Kapag patuloy tayong nakakulong sa mga bagay na hindi na natin mababago, unti-unti nitong inuubos ang energy na maaari sana nating magamit sa present. Kapag ang isip natin ay palaging nasa past, nahihirapan tayong makita ang mga opportunity sa harap natin. At kapag nakatuon tayo sa isang bagay na wala na, nahihirapan tayong i-appreciate ang mga bagay na nandito pa. Pero hindi lang ito tungkol sa emotion. May mga pag-aaral ding nagpapakita na ang kakayahang mag-let go sa end results ay may kaugnayan sa mas mabuting well-being, mas mababang stress, at maging mas magandang performance sa ilang aspeto ng buhay. Sa madaling salita, ang letting go ay pagbibigay ng space para sa bagong karanasan, bagong direction, at bagong version ng sarili natin. Pero paano nga ba tayong magsisimulang mag-let go? Una, mahalagang tanggapin na ang letting go ay isang process. Hindi ito isang desisyon na ginagawa mo ngayong araw at tapos na bukas. May mga araw na pakiramdam mo okay ka na, pero may mga araw na babalik ulit ang sakit. And it's okay. Normal lang yon. Pangalawa, subukan nating tanggapin ang reality as it is. Hindi kung ano ang gusto nating mangyari. Minsan kasi, mas kumakapit tayo sa inaasahan nating mangyari. At pangatlo, subukan nating tanungin ang sarili natin na, ano ang kinakapitan ko? Tao ba? Pangarap? Pag-asa ba? O baka isang version ng buhay na akala mong mangyayari? Dahil kapag mas malinaw nating nakikita kung ano talaga ang hawak natin, mas nagiging malinaw rin kung ano ang kailangan nating bitawan. At tandaan, ang pag-let go ay hindi nangangahulugang wala nang halaga ang isang bagay. May mga pagkakataon lang talaga na kailangan nating tanggapin na ang halaga ng isang bagay ay hindi nasusukat sa kung gaano natin ito katagal kinakapitan. Tandaan, ang pag-let go ay hindi paglimot. Ito ay ang pagpiling wag nang hayaang kontrolin ng nakaraan ang direksyon ng present life mo. At minsan, ang dahilan kung bakit nahihirapan tayong bumitaw ay dahil mahal natin ang version ng buhay na inaakala nating mangyayari. At kapag natutunan nating bitawan yon, hindi ibig sabihin na natalo tayo. Maaring sinasabi lang sa atin na handa na tayong magbigay ng space para sa ating panibagong kwento. Welcome to Bukas Malay, The Open Mind. Opening minds and shaping mindsets for tomorrow dahil ang mas magandang kinabukasan ay nagsisimula sa bukas na isipan. If you want to open your mind, learn more about yourself and others, subscribe to our channel.